Hi guys and welcome back po sa Tarot Page Philippines. So this video gawin po natin ang weekly horoscope para po sa may mga sun, moon at rising sign na Aries. So kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification and give this video a like. Kung hindi nyo po alam kung ano yung sun, moon at rising sign nyo kasi importante po ito, sa dulo po ng video natin, may link tayo para dito to explain paano makuha at para saan ito. And along with that po, meron na po tayong extended readings. Meaning, mas malalim, may video po tayong create na mas malalim pa po yung readings or continuation na itong original reading at mas malalim na po yun. Sa dulo po ng video neto, meron din po tayong link para doon. To access it for the exclusive extended reading videos, pwede nyo pong i-click yung join button para maging member po ng ating channel. And keep in mind guys na yung mga readings are for guidance purposes. So use your free will wisely. um, and for those na kailangan po ng private readings or spellworks, message me in my personal Facebook. Link is in the description. At sa mga gusto pong mag-support for donation, you could click on the thanks button po sa baba, or donation can be sent via GCash or Maya. Number is in the bottom of the screen. Aris, kamusta ka? So we have here is the Page of Swords and TikTok. So this is the younger female energy, and Swords is about air, about the mind, and TikTok is about, of course, time. So ano bang meron in the inner you? Well, ang dami mong bagong ideas. This could be, actually madami kang mga pinaplans recently. Parang naiisip mo, parang alam mo yung tipo, bakit kaya hindi ganito? Pwede kaya may mga ganong mandami sa inyo sa House of Aries na nagkakaroon kayo ng mga ganong thinking. And I think part ito ng pahapol ng Pluto, ng transition ng Pluto from Capricorn going to Aquarius. Yes, affected ka as a cardinal sign kasama ng ibang mga cardinal signs, which is si Capricorn, Cancer, tsaka si Aquarius din. Aquarius ba? Basta yun, apat yun, nilimutan ko. So, isa ka sa mga affected. So, it's okay. Kung medyo kailangan mo minsan na mag-stop, nakakaramdam ka na kailangan mo mag-stop kasi it's your time for planting. It's a time para sa iyo ano yung term na to? Para mag-strategize. Kumbaga magplano. Kumbaga sa gera, medyo converge ng meeting muna yung mga generals para alam nila paano yung attack. Parang sa basketball, time out muna sabi ni coach. So, nagbibigay ng mga bagong instructions ng game plan. So, ganun yung nangyayari ngayon sa'yo. Hindi ka tinatamad, hindi ka rin wala sa focus. Nire-arrange lang ng universe yung focus mo for sa ngayon para alam mo kung saan ka ta-target dapat. Kung saan yung yung kukunin mo or yung i-aim mo. Kasi period of adjustments na to. Period of ano ka na. Kumbaga sa halaman, nagpo-pruning tayo. And sabi nga ni TikTok, take time. Huwag kang magmadali. Kasi madalas, yung mga pinagmadali tayo, mas hindi maganda yung resulta. Yung quality is sa sacrifice. Parang ano yan, yung sa mga nagtrabaho sa BPO, pag masyado mong fino-focus yung AHT, pupusta tayo, madami kang magagawa, pero may mga mali dyan. Parang yung nangyari sa akin noon before. Kasi January, syempre, nagbago yung taon. I was working in the BPO. So si bakla, kakamadali kasi ang daming naka-assign sa akin noon ng mga emails. Yung date, parang dapat nakalagay doon 2021. Hindi ko na talaga 2020 talaga na ilagay ko. Sabi nga nung supervisor ko, natawa siya. Sabi niya, ina-expect niya may magkakamali talaga. Pero parang one time mistake is enough, sabi niya. Alam mo na, so sinabi niya sa akin noon, alam mo na yung mali mo. Natawa na lang din siya. Sabi nga niya, ay nako, sabi niya, Aero. Sabi niya, expected ko to, pero hindi ko ina-expect sa'yo.
Kasi meticuloso ka sa details. Ayun, so same thing with you. Wag mo madaliin yung process of the planning na ginagawa sa'yo. Entertain mo yung mga ideas na ibabato sa'yo ng universe. Even yung mga ideas na to hindi naman gagaling na parang naisip mo, mapapansin mo yun sa paligid mo or may mga moments din na parang mababrought up siya during sa mga usapan. Tapos mapapaisip ka, oh nga no, why not, blah, 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 blah. So take that opportunity para make the most for yourself. Di ba? So, it's time for reconstruction tayo ngayon. Ano bang, crossing mo? Knight of Pentacles, tsaka co-create. So, this is the younger male energy naman. And Pentacles about Earth, about the physical. Well, dami mo kasing ginagawa din eh. um, the cards with the co-create kasi, minsan kailangan mo din ng ng help ng iba. May mga task na, yes, ang dami mong task na ikaw lang dapat yung gumagawa. Ikaw lang dapat yung nagfo-focus doon. Dapat personal touch mo. Example, itong ginagawa ko for the weekly horoscope. So, ako lang talaga yung mahagawa nito. Then, may mga iba akong task na kailangan ko din gawin. Pero, I know na pwede ako manghingi ng help sa mga reliable na tao. So sometimes I will be asking some help from a person na pwede bang makikiusap ako kung pwedeng pakigawa to. And true enough, nagagawa nila. So andoon yung point na they are able to do something about it. So andoon na yung task ko, mga minor task ko, nababawasan siya. So andun yung punto na nakapag-focus ako doon sa mga bigger task na kailangan kong tapusin. So, don't be afraid, Aris, na manghingi din ng help if necessary. Kasi with the card of co-create, may mga idea ka naman eh. Kung sino yung mga pwede mong matakbuhan, pwede mong masandalan, pwede mong mahingian ng tulong. So, andito yung point na this is something that you will need to consider. Kasi no, in a way, na-overwhelm ka rin eh. Medyo ang dami sa inyo, ang daming backlogs na gagawin. So, it is advisable, ayun yung pinaka-term natin, advisable to make sure na you are connected with the right people. And ang maganda naman kasi dito, hindi yung, ang gagawin mo naman, hindi ka naman kasi pala utos. Uy, gawin mo nga ito, ganyan. Andun pa din that you have respect doon sa mga tao. You know their capacity, you recognize yung mga skills nila, yung talents nila, then hihingi ka ng help sa kanila for them to be able to make sure na magagawa nila ng paraan 'tong mga 'to. So, yeah, wag kang matakot manghingi ng tulong. There will be people who will be more than willing to help. Kasi alam nila yung mga kailangan mong gawin din. It's bigger than you. At the end of the day, itong mga ginagawa mong mga malaking bagay, makakatulong din sa kanila. So, kumbaga, what goes around comes around. So, it will be a give and take situation naman. So, kalma-kalma ka lang. So, wag mong masyadong i-rush lang talaga. Take time so that you can produce quality outputs din. So, ano ba yung desire card mo? Loka ako sa'yo Strength tsaka no place like home. So, saan gusto natin mag-travel? Aris, ano bang ideal vacation mo? Kasi nakita ko 'tong ideal vacation mo, literal walang ginagawa. Yung tipong kung ako ang nasa mindset ko walang ginagawa, yung tipong nasa may tabi ng dagat ta's yung sa hammock, yung duyan, tapos siguro tulog lang ako. Tapos wala akong iisipin na kasi Moon and Aries ako eh, so naintindihan ko. Nakaka-relate ako. So, siguro yung mga gano'ng eksena, yeah, hindi, well, I'm sorry, Aris, pero hindi mo na ngayon ibibigay. Siguro mga, yung, well-deserved vacation mo, mukhang magpo-produce to mga January pa. Pero bongga naman kasi yung magiging ganap mo sa January. Kumbaga ito ngayon yung plan, ito ngayon yung kumbaga dito ka ngayon nagpapakapagal, ginagawa mo mga kailangan mong gawin. Kumbaga, yung iba sa inyo, sinasanay nyo pa yung sarili nyo doon sa routine na ginagawa nyo. O yung, kumbaga, kung
nag-assess ka na, ito gagawin ko, blah, blah, blah. So, iba nagsusulat na yan ng, sabihin natin, na things to do. Or may mga calendars sa sila na, ito, for this day, blah, blah, blah. Ito yung mga accomplishments ko. I'm giving this time for this and that. Now, okay siya. Kasi, with a card of strength kasi, this is yung, related din siya kay Leo. So, Leo is about creativity. So, medyo lang daw, sabi nung cards, muna, hustle muna tayo. Tapusin natin yung mga task. Let's focus in completing yung mga task mo ngayon. Tsaka, ka pa process ka pa na nagsasanay ka pa kung paano mo, um, paano mo ipa-program, isa-set up yung sarili mo na ganito yung mga susundan mo. So, keep in mind na this is something na process ang sinusundan natin. Hindi, andoon na, balikan natin yung sinabi kanina ng unang card, huwag kang magmamadali. Take this opportunity to have a laser focus doon sa mga bagay na kino-complete mo. And you know what, sa bandang huli, lahat yung mga kino-complete mong yun, magbe-benefit ka rin eh. Magkakaroon siya ng positive impact. And hindi lang sa'yo. Kasi yung mga ginagawa mo, it will also help others eh. It will also provide assistance for others. So, kalma-kalma lang tayo. Ha? Nasa right track ka. Huwag kang magtatanong kung nawala ka na ba sa pinapagawa sa'yo ng universe o out of focus ka. You're actually on point. Nasa right place ka at the right time. Okay? Pero ano ba meron ngayon sa foundation mo? So, Ace of Pentacles tsaka building blocks. So, may pahabol ka talaga, no? May pasabog kang pahabol because of the Pluto transition. So, sa Ace kasi, this is about creations, beginnings. Pentacles about Earth, about the physical. That's building blocks na ka-reverse. So, what are we looking at here? Minsan, may mga bagay na hindi na pwedeng i-repair. Minsan kailangan itapon na ito kasi nagiging pabigat na. This is what the card is saying. May mga bagay ka ngayon sa life mo. It could be a person, a relationship, ginagawa mo, gamit na hindi na pwedeng, hindi na pwedeng padikit-dikit, hindi na pwedeng mga paglugan-glugan or scotch tape. Hindi na pwedeng ipachi-pachi yan. Kailangan mo ng palitan. Mas technically, minsan may mga moments na mas mapapagastos ka pa sa kaka-repair kaysa sa bumili ng bago. Example, ako. Pag may budget na ako. Example, yung phone ko, medyo may sapi na siya. Minsan nakiklik siya mag-isa. So, pina-repair ko siya. So, napagastos pa ako. And since that time, di ko alam anong utak meron ako nun, mas pinili ko na na i-repair muna. So, sabi, sana pala pinagawa ko, bumili na ako ng bago nung may budget ako. Kasi, mas makamura pala ako nung kinompute ko. So, same thing din. Isa basta papabuti ka pa kung may mga tao kang tatanggalin sa life mo, may mga events ka na titigilan na, mga gawain na hindi na healthy. Kumbaga, kung hindi na nagsaserve sa energy mo, let it go. Kasi baka mamaya, kung gamit to, may mas mangangailangan pa nun. Kasi minsan, ganun eh. Sabi nga nila, 1 month's garbage is another person's treasure. Parang yun eh. Naalala ko nung ginawa ko yung before na nag-garage sale ako ng mga gamit ko. Because before, kung naabutan nyo yung mga 2018, mga ganyan, yung mga sa McDo, yung mga baso, pag bumibili ka ng mga meals, tapos mag-add ka ng certain amount, makakuha ka ng baso. Kompleto ko lagi yun. Tapos, mahilig ako pag nagustuhan ko yung isang mug, binibili ko, chalice. Mahilig ako sa baso, hindi ko lang bakit. Tsaka sa mga mug. Nung lilipat ako ng bahay, hindi kaya nung bahay na yon yung mga gamit. So, ang resort ko is ibenta.
So, medyo mura ko siya binenta pati mga shot glass. Ayan, shot glass. Nagko-collect din ako. Yung mga shot glass, binibenta ko yan. Alam mo na-overheard ko, may mas madami kong gamit na binenta nun. Na-overheard ko, someone said na, hala, buti na lang binenta niyo yung baso, kailangan natin ng, kasi mga baso pala nila, yung sa cup noodles, na para at least maging maganda daw yung gagamitin nilang baso. So, kung para sa akin, in a way, kasi nga, panggulo na sa bahay ko yon, parang in a way basura na siya, naging treasure siya para doon sa mga taong yon. So, andun yung parang feeling ko na binebenta ko siya parang 25 a piece. Parang kulang yata yung budget, parang 100 lang. Binenta ko yung 6, yun, so 100, sige kunin mo na. So, you will never know na yung mga ire-relinquish mo, yung mga bibitawan mo, yung mga tatanggalin mo, it might help other people na yung pala yung help na kailangan nila. So, magiging blessing ka pa sa kanila. So, medyo kailangan mo nang siguro, kung gusto mo gawin yung ginawa ko, ng garage sale, go. If you feel na it's better na pamigay mo, go ahead. Depende sa'yo. That will be your discretion at this point. Pero, minsan ayun na nga, kailangan mo nang medyo magtanggal-tanggal ng mga hinord mo din sa life mo. Pass. Ano ba meron influence ng pass? So, Ace of Swords, tsaka Never-Ending Story. Okay. So, si Swords kasi, di ba, ano siya, air about the mind and the intellect. It's Never-Ending Story. Dude, um, wag mong hayaan na ma-overwhelm ka, Ares, sa mga dami ng mga task. Sometimes, you need to, yung sinabi nga ng isang psychologist na panood ko, tinatake ko din yung advice niya, which is, it's working naman, it's helping me. Yes, madami kang kailangang gawin, marami akong gagawin, marami akong tatapusin, marami akong kailangang ma-accomplish. So, instead na nagkakram ako from one thing to the other, ayan. Sinabi niyang psychologist, write it down. Ano ba yung mga target task mo for the day? So, write down at least 5. Ngayon, kung kaya mo madagdagan pag natapos mo yon, if you want to do more, then add it up. Organize mo yung mga target mo. Ano ba yung mga priorities mo na matapos for today? Example, kailangan mo, kailangan ko magpalit ng mga sapin, palit ng sapin ng mga damit. And after nun, kailangan ko naman maglinis. Ganyan. And then, you notice na may mga damit ka na sabihin natin na kailangan na masulsihan. Ayan, sulsihin tahe maremedyohan. So, complete the task muna. Then, kapag natapos mo yung task mo, okay, so may time pa ako, sususihan ko na itong mga to. So, na-organize mo yung mga kailangan mong gawin. Kasi yung iba nangyayari sa inyo, a little bit of this, a little bit of that. So, ending, kumbaga sa timba, sabi natin, 5 yung timba, naglagay ka dito, naglagay ka dyan. Nalagyan mo siya, pero wala kang napuno. Focus on one and then on the next until such time hanggang natapos mo. Hindi mo matapos, sabihin natin yung 5 tasks, it's okay. Meron ka 4 na natapos. You still are productive. Kasi ang dami sa inyo in the past, parang pagkatapos ng araw, mag-reflect kayo. Wala akong nagawa, hindi ko nagawa to, walang ganyan. Nasimulan ko to pero hindi ko natapos. So, yung iba sa'yo, nagkakaroon ng guilty feeling. Tapos mauulit na naman siya the next day. So, let's stop the cycle. Sabi nga no never-ending story, it is time na medyo tigilan na natin to, yung gantong cycle. And let's be more organized. Let's be more precise. Kung kailangan mong bumili ng planner, bumili ka ng calendar for your activities, go. Kung yun yung makakatulong sa'yo. What I do, pagkagising ko sa morning, kaya may post-it pad ako. Habang sa pagkagising, so nagpe-prepare ako ng kape. So, habang nagkakape ako sa Gyosi, inisip ko na may mga kailangan kong gawin for today. So, I'm going to write it down. Okay, ito yung gagawin ko. So, ito yung uunahin ko. Habang nagkakape yon. Okay, ito yung uunahin ko. Okay. Then, I'll take my bath. Ayan, kakain ako. Then, I'll do what I need to do. Siguro sabihin natin sa maglilist ako doon, mga 8 or 9. Mga 6 or 7 doon, ma-accomplish ko.
So that, and when I look back, hey, I was very productive this day. So tomorrow naman. So yung mga hindi ko na, yung mga tinarget ko yesterday na hindi ko na complete, isasama ko na siya ngayon. But I will still look, ano ba yung priorities ko dito? So it's about you, you cutting yung cycle na yon. It is not an never ending story of repeat. It is something na controllable mo. Okay? Tingnan natin yung future mo. Ano ba yung ikaw in the future? Ay, perfect. Um, Four of Pentacles tsaka Yin. So, four kasi is about structure and leadership. Yung parang apat na sulok ng bahay, di ba? So, yung apat na pader ng bawat kwarto. So, Pentacles naman is about earth, about anything in the physical. And Yin, it's the female energy. It's also about balance. So, in the future naman, yung development mo, once na ang dami kasi sa inyo na gagawin 'to, na medyo i-a-arrange niyo yung kanyang, inyong mga ginagawa o yung mga task niyo, you will find that you will makaka-complete pa kayo ng mga ibang task, ibang mga bagay, na makakatulong sa inyo. Kumbaga, ma-extend nyo eh. Tapos ang maganda nito with the Four of Pentacles, habang sinusulat nyo yung mga bagay na kailangan nyong matapos, nakikita nyo kung ano yung mga bagay na ginagawa nyo na hindi nakakatulong sa inyo. Mga hindi na productive. Sige, aminin ko na. So, before kasi bago ko siya ginawa, si Akla, makayosi yan, 3 stick. So, nakatanga lang ako. Hanggang next thing I know, nasayang na yung 45 minutes ko. Nakatanga lang ako. Ay, umaaning na lang ako. Ay, di wala na ako nagawa. May mga kailangan akong tapusin. Tapos, to the point na yan nga, I'll be honest na, hala, sabi ko, nag-promise pa naman ako doon sa client na making available ako for this hour. Hindi ko na nagawa. So, that's something that you will need to look into. Actually, gagawin mo talaga. Karamihan sa inyo. And andoon na with the card of Yin, andoon na medyo matututo rin kayo mag-relax from time to time para mag-set na kayo na, oy, by this time, kaya buong araw, ganyan-ganyan. Tapos pagdating ng mga 8 p.m., 8 p.m., magdi-dinner ako habang nanonood ng movie of my choice. Yan. So, andoon na ma-incorporate nyo na, kumbaga yun yung gagamitin nyo parang reward nyo sa sarili nyo na, eto yung reward ko sa sarili ko. Mag-order ako ng lasagna. Lasagna. Order ako lasagna habang nanood ako ng movie na gusto ko bago ako matulog. Kasi ang dami ko, kumbaga, yun yung reward mo sa sarili mo. And then I'm going to buy fresh juice, pineapple juice ganon or mango juice para solve. And you will also find out with the Four of Pentacles, mas nakokontrol mo na yung finances mo. Because you are already placing boundaries doon sa mga ginagawa mo. So, hindi na kung ano-ano yung kung ano-ano hindi mo lang unnecessary things yung fina-focus mo. So guys, if the readings are resonating with you po at gusto niyo po na mas malalim pa na readings, which can be sometimes medyo predictive na, pwede nyo po i-click, sa dulo po ng video, meron po tayong extended reading. So, you can click on it and para ma-access po ito, yung ating mga exclusive videos para sa members, i-click nyo lang po yung join button natin. Okay? Tuloy natin kung ano yung physical and emotion environment mo, hopes and fears, yung future at message ng deities mo. Your physical environment is the Queen of Wands and here and now. So, Queen is a female, older female energy that is with water emotions, and Wands about fire passions, here and now. Well, ayun na nga. Siguro kahit fire sign ka kasi, tulad ng apoy na minsan hindi natin we find it hard, nahirapan tayong kontrolin kung saan tutungo yung apoy. Minsan kailangan natin yung mga matitinding bato, di ba? Kaya sa province, di ba? Para yung sa mga pugon natin, kailangan may mga bato para makontrol natin, o yung uling, ayusin natin para hindi kung saan napupunta. Ganon din in your physical.
Medyo ang dami kasi sa inyo sa House of Aries. Alam niyong cluttered na yung bahay niyo. Alam niyo ang dami niyo ng mga anik-anik, ang dami niyo ng mga unnecessary items. Dude, minsan kailangan natin i-let go ha. Yes, andoon na ino-honor natin yung um, tawag dito, yung sentimental value. Pero kasi kaka-honor natin ng sentimental value, andoon na ano, nasa-sacrifice na yung ano, yung cleanliness ng bahay. Learn also how to dispose. Kung kinakain nga, yung suggestion ko, if you want to sell it, please do. If you want mong pamigay ito, walang problema. Kung ano yung naramdaman mo na will be the good thing na gawin mo. Kasi ang nahihirapan ka na ring mag-isip when your home is cluttered. Ano na parang kumbaga gusto mo maglinis talaga ng bongga, pero hindi mo magawa kasi ang dami ngang anik-anik. Aminin natin yung pinakamahirap linisin yung mga figurines sa maliliit, 'di ba? Yung mga display na kung anong ani-anes. So minsan simplicity is beauty. Minsan yung tipong mas simple, mas okay. So yun yung medyo you need to look into sa physical aspect mo. Tingnan natin yung emotional aspect mo. So, meron tayong The Magician tsaka Card of the Y. So, Magician, this is about connected to Mercury, the planet of communication, expression, and technology. Tapos, sa Magician, hawak niya yung 4 elements. So, lahat available para sa kanya and card ng Y. Alam mo, literal, minsan kailangan mo questionin yung mga tao sa paligid mo. Question ano, andun na kayo papasok na kayo, Aries, sa season na kung saan nagko-question na kayo if this is the right thing to do. Eto ba bang mga taong kinikip ko, good para sa akin? Itong mga tao ba 'to na na kasama ko, maganda pa ba yung dinadala? So, medyo hahabol pa tayo sa ano, purging process ng Pluto effect sa'yo. And andun kasi before parang hindi mo na masyadong kino-question eh. Now, andoon na besides sa mental aspect, logical aspect na inaalam mo, bakit sabi niya umaga 'to, sabi niya last time ganito pero ngayon parang inconsistent, ganyan. So, may mga gano'n ng eksena, magkakaroon ka ng gano'n. And you will also feel that something is wrong sa better situation. So magkakaroon na kayo ng mga medyo magha-heighten ng very light yung mga intuitions nyo. Ngayon, ang advice ng cards is huwag mo siyang ipagbaliwala. Bigyan mo ng oras para i-review kung ano ba yung source ng instinct na yan. Kasi may malaki ng possibility na yung mga kutob mo, yung mga naramdaman mo, actually may iba sa inyo napatunayan na yun in the last few weeks na yung mga naramdaman mo something is mali, ending may mali talaga. Although hindi pa diretso na gets ito yung pinakamali na nakikita mo, andoon na may hint ka na kung ano yung pinaka-source nung mali. Kung ano yung source nung kailangan ayusin o ano yung source nung kailangan i-cut off. So, huwag mong babaliwalain yan Let's check naman yung physical hopes and fears mo. So, Magician tsaka Chaos and Conflict. Now, Hierophant kasi, may ko ba Hierophant? Hierophant, this is about spirituality. So yung si Pope, ayan, Santo Papa or Pare. Pero it's also connected to Taurus. Si Taurus kasi, tungkol siya sa money and resources. Habang we have here is chaos and conflict. Totoo, no? Yung fear mo, ang dami yung kailangang pagkagastusan. Ang dami yung literal napansin nyo nung yung iba sa inyo kasi nagsimula na mag physical cleaning ng bahay. Napansin nyo na kung ano yung mga kailangan nyo. Napansin nyo yung mga needs na urgent needs nyo na gamit para mas maging matiwasay at mas maayos yung inyong pamumuhay. Now, andoon ang next ng kalaban or concern is yung finances. Paano mo yon mapoproduce?
No, this is what I did as a moon in Aries. So, siguro 2 weeks ago, nagpalinis na ako ng bahay kasi hindi ko na carry talaga. So, what I did is after nun, inalam ko, parang since may simbahay, umiikot-ikot ako, kung ano ba mga kailangan ko. So, kailangan ko ng lalagyan ng altars. Kailangan ko ng phone stand na kung saan yung open yung ilalim para pwede ko ikabit yung charger kahit na standing position yung tablet. Tapos nakita ko, so, kailangan ko din ng rechargeable na ilaw kasi nagbabagyo. Or magpo-prone na ako sa brownout. So, ano yun? So, from there, so si Baklang ginawa, yung mga yun, hinanap ko, nag-add to cart. So, sabi ko, based sa budget ko, ano yung pwede kong kunin ngayon at ano ba yung importante? So, ngayon, I was able to get yung ibang mga kailangan ko na. Ngayon, yung iba, andun sa my cart ko, waiting lang ako kapag dumating na yung pera ko yung salary ko para ma-check out ko din sila. It's about you planning it properly. So, yun yung pinagawa sa akin ng universe. Kasi iba sa iyo, yung natataranta eh. So, nasisira yung budget. So, what are the things that you need? Then, from there, ano yung pinaka-importante sa kanila? Yun yung unahin mo. Na huwag mo siya i-base na ito yung because of the budget. I-base mo siya sa hierarchy ng needs mo. And you don't need to fear na parang mahihirapan ka in terms of your finances. Kasi hindi na nga, maayos mo na nga siya kapag andoon na, inayos mo din yung schedule mo. Medyo interconnected siya. Kaya sulat mo na. Okay? Yung future mo, may kinatatakot ako baka bumagsak eh. Yung future mo, so we have here is the Ace of Wands and Observer. So medyo for the tahimik moments na ang future mo. Andoon na magkakaroon ka ng sabihin natin, bibigyan mo ng time yung sarili mo na magkaroon ng moments of silence. Tapos from there, check mo yung mga pinagsasabi ng mga tao sa paligid mo. Yes, kasi you felt that there is something wrong sa mga tao sa paligid mo, di ba? So, yun nga, yung instinct mo, yung kutob mo, medyo tumataas. At mula dito, investigahan mo. And the best way to do that is to shut up and listen. Minsan kasi, yung sabi nga nung friend ko nung before, ay nako Aero, ang isda nahuhuli sa sarili lang mga bibig. Sabi ko, may point. So, ang ginagawa ko ever since, hinahayaan ko na sila magkwento. Yeah, machika ako, ganyan. Pero with regards to sa mga sensitive things na alam ko, I keep it to myself. Sila naman kasi, for the chika, ako naman for the kinig. So, nabubuo ko ngayon yung puzzle sa utak ko. Ay, sabi ni ganito, ganyan. Ito yung sabi. So may nagsisinungaling isa sa kanila. Mga ganyan. So, sometimes your silence will be your best weapon. Yung mga tipong habang chumichika sila, ikaw kinig ka lang, tas in the back of your mind, binubuo mo yung buong senaryo. So yeah, may mga, tas mapapansin mo din yung, mas making sharp na yung attention mo sa details na parang, last week nag-inarte siya nung kumain siya ng hipon. Bakit ngayon yung hipon kulang na lang gawin niyang juice? Just an example. So, from there, you can make informed decisions. Ano ba message ng deity sa'yo? So, we have here Vesta. So, sabi niya dito, sanctuary, purification, and the wish to isolate. Wait lang, connected siya dito sa desire card mo na gusto mo na talagang mapag-isa. Well, Vesta is already in the process na gawing reality yon para magawa mo yung target mo na magkaroon ka ng moment of yung me time. So, eto na yung baga sinasabi ngayon ni Vesta na huwag ka mag-alala. Magkakaroon din tayo niyan. Pero for now, if you cannot have that physical isolation, be sure na magkaroon ka ng mental and emotional isolation. Huwag ka masyado nagpapa-apekto doon sa mga kuda ng iba, sa mga
pinagsasabi ng iba, it is a time for you to give yourself the chance na i-filter mo kung ano yung mga sinasabi sa'yo. Because that will make sure na paprotektahan mo yung inner peace mo. Okay? So I hope nakatulong yung readings sa'yo at tandaan yung mga readings natin are for guidance purposes. So use your free will wisely. And kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. Ayun. So, and guys, sorry, natuwa lang ako. And guys, for those who would like to have to watch yung extended readings natin at medyo mukhang may time frames tayo nakikita at mga signs, pwede nyo pong mapanood po ang extended readings natin by may link po tayo sa end of the video and by clicking the join button po. Now, for those naman po kailangan po ng private reading, so and Spellworks, message me in my Facebook. Link is in the description below. For support, you can click on the thanks button sa baba. And for donations, you can send it via GCash or Maya. Numbers on the bottom of the screen. Aris, maraming salamat sa'yo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be, at naway magkita tayo very soon. Mula po dito sa La Trinidad, Benguet, kasama po si Mikay na busy naglilinis. I hope you have a great day, and I'll see you very soon. Magkita po tayo sa extended readings after neto. Goodbye po.